Let us open our Bible on Psalms 40, verse 2. Praise the Lord. He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. Okay, so sinabi dito, He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. Hindi nyo ba alam kung anong horrible pit na sinasabi dito? Hindi nyo ba alam kung ano itong miry clay sa sinasabi dito? And it is being described that it is horrible. Ano yun? Anong uri na kalagayan na tinubos tayo, kinuha tayo, niligtas tayo, that we suppose we are bound to that horrible pit, miry clay. Dapat papunta tayo dyan. Pero anong ginawa niya? He brought up us. Kinuha niya tayo. Gihaon niya tayo sa ganong uring kalagayan. Kaya basahin natin. Ano yan? Matthew 13:49 hanggang 50. Praise the Lord. So shall it be at the end of the world. The angels shall come forth and sever the wicked from among the just, and shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. See, hindi yan basta-basta. Magkakaroon at magkakaroon din ng katapusan ang lahat ng buhay ng tao. Magkakaroon at magkakaroon din ng tinatawag na end of all of this world. And time will come, He will divide the people. I-divide niya. So shall it be at the end of the world, the angels shall come forth and sever the wicked from among the just. Hihiwalay niya ang mga wicked mula sa mga matutuwid. And shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Yan na yung horrible pit. Yan na yung miry clay. Pag sinabing miry clay, the more you move, the more you sink. Pag sinabing horrible pit, hindi ka mag-i-enjoy doon. You are not comfortable in that place. Pag sinabing horrible, matinding sitwasyon, hindi basta-basta. Diyan tayo. Hinahaon ng Diyos. Ikaso, may mga tao, sinusuong yung impyerno. May mga tao, gusto suungin yung impyerno. Ibig sabihin niyan, alam na mapunta siya sa impyerno, gagawa pa rin ang gagawa na maghahatid sa kanya sa impyerno. Katulad sa nangyari sa Sodom and Gomorrah. They are being warned by the angels of God. They were being taught by the righteous family doon. Pero sinusuong pa rin nila ang impyerno. Katulad sa panahon ni Noah. Noah preached the righteousness of God. Sinusuong pa rin nila yung kasamaan. Alam na nila na papunta sila sa kapahamakan. They are being warned by God. Ganon din sa sanglibutang ito. God never stopped giving warning to the people of the world. Pero bakit ang mga tao sinusuong pa rin nila yung kapahamakan ng kanilang kaluluwa? Basahin pa natin paano dinescribe yung horrible pit na yan. Anong magiging status ng bawat isa na doon? Basa Revelation 6:10 hanggang 11. Revelation 16:10 hanggang 11. Praise the Lord. And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast, and his kingdom was full of darkness, and they gnawed their tongues for pain, and blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores.
and repented not of their deeds. Tingnan mo yung magiging atmosphere at feeling ng mga tao, angel man o tao man, kaluluwa man ng tao na mapapunta dyan sa horrible pit na yan. And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast, and his kingdom was full of darkness. They known their tongues for pain. Tingnan mo yung kingdom ng beast na yan. Full of darkness. Puno ng kadiliman. They known their tongues for pain. Grabe yung kanilang agony. Grabe yung pain ng kanilang buong katawan. At walang pagpupuri doon sa Diyos. Hindi ka makarinig doon ng praise the Lord. Hindi ka doon makarinig doon ng hallelujah. Hindi ka makarinig doon ng thank you Jesus. Wala yan doon. Anong meron doon? And blaspheme the God of heaven because of their pains. Magsasalita sila ng mga mahahanghang. Magsasalita sila ng mga blasphemous words against the God of heaven because of their pains. Sa sobrang sakit. E paano? Sinasagip na nga ng Diyos ang bawat isa. Binibigyan na nga ng babala ang bawat isa. Doon pa naniniwala sa sinungaling, doon pa naniniwala sa dyablo. Na mismo ang dyablo na yan, hindi nga makatakas sa kapahamakan na ipapataw ng Diyos sa kanya. Namimiktima pa siya. Ngayon magpapabiktima ka pa. Huwag kang magpabiktima. God is bringing us up from the horrible pit. Kinukuha niya tayo from the horrible pit na yan, from the miry clay na yan. Kaya, magsikap ang bawat isa. Do not harden your heart. Huwag kang magmamatigasan kasi pag nandoon ka na, you will never praise God. You will never give thanks to God, but you will be blaspheming God because of the pains. Plural pa naman dito. Dahil sa mga sakit, because of their pains and their sores, and repented not of their deeds. Kumbaga pa, they will be still insisting their wickedness. Ini-insist pa rin nila doon sa impyerno. Pero wala na silang magagawa. They can do nothing at all. There will be no comfort, there will be no pleasure, there will be no happiness sa kanilang mga wickedness doon. Walang beer doon, walang fornication doon, walang adultery doon, walang mga disco doon, wala doon. That is a place of torment. That is not the place of pleasure. That is the place of punishment. Kaya, dyan tayo, kinukuha ng Diyos. Imagine that. What kind of deliverance, what kind of salvation He would do to you. Kaya, pasalamat tayo sa ating Panginoon. Ngayon, kinuha ka na dyan sa kasalanan. You are no longer entitled or bound to that horrible pit. Buhay ka pa man. Anong gagawin mo? Kaya sinabi dyan sa dugtong sa verse na yan, and set my feet upon a rock and establish my goings. Pag kinuha ka na dyan sa kasalanan na yan, hindi basta-bastang tatag at tibay. Dapat meron ka. Kasi hindi ka talaga hihintuan ng masamang espiritu. Kukunin at kukunin, ibabalik at ibabalik ka talaga sa kapahamakan. Pero ang Diyos naman, ilalagay ka niya sa rock na yan. Gagawin kang establish yung goings mo. How? Basahin natin yan. Matthew 16:18. Praise the Lord. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Yes. Who is this church? Ito yung church na ito. 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 Ito yung church na ito.
Maraming nag-aangkin ang church na daw yan ay si ganito na reliyon, si ganito na organisasyon, si ganito na grupo. Hindi yan grupo. Ang church, tayo, mga tao sa mundo, lahat. We are the temple of God. At gusto ng Diyos, i-establish niya ang tao sa strongest foundation, which is the rock, so that the gates of hell will never prevail against anyone, kahit sino pa. Kaso, ang ginagawa ng mga tao, inangkin. Sila raw yung grupo na yan na tinayo sa bato. Sila daw yung reliyon na yan na tinayo sa bato. Kaya pumasok na kayo sa reliyon. So, ang kaligtasan nasa reliyon na. Ang kaligtasan nasa organisasyon na. Ang kaligtasan nasa grupo na. That is a big lie. Malaking kasinungalingan yan. Hindi yan. Kaya, therefore, ano talaga ang totoo? You want to be established upon that foundation, which is the solid rock. Remember, that is not any organization, that is not pertaining any churches or religion. Hindi yan. That is individual. Bawat isa, bawat tao. Nag-aanyo kang church na yan. Nag-aanyo kang temple na yan. At ito ang pinapagawa ng Diyos sa atin para mailagay tayo sa foundation na hindi masisira yung impyerno, hindi talaga manaig sa atin. Basahin yan. Matthew 7:24 and 25. Praise the Lord. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken unto him a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Yes. Yan yung totoo. Yan yung tunay na nakatayo sa ibabaw ng bato. Tao yan, tayo yan. Pag nakinig tayo sa banal na salita ng Diyos at in-apply natin at ginawa natin pagdating ng kahatulan ng Diyos, yung gate ng impyerno, hindi yan magbukas para itapon ka doon. The gates of hell will never be opened nor prevail against you. But it is the gate of the kingdom of God that will be opened, and the kingdom of God will be upon you. Yan ang totoo. Praise the Lord. Hindi kay, kami yan. Kami yung itinatag ni Kristo sa ibabaw ng bato. Kami yung nauna. Kami yan. Kaming reliyon na yan. That is a big lie. Lahat ng tao, binigyan ng Diyos ng opportunity to be founded upon that rock. And those who hears and keep His word will be upon that foundation. Praise the Lord. Kaya magsikap po tayo. Kaya hindi na lang sabihin mo na alis ka na dyan sa bisyo, na alis ka na dyan sa ungodliness, worldliness, lahat-lahat na ng mga buhay mo na ginagawa mo noon na mali pala sa kung iyong basihan ang katuwiran ng Diyos. Hindi pwede na paisi-isi ka na. Hindi pwede na hindi ma-establish yung iyong goings. Hindi pwede na hindi ka matatag dyan sa ibabaw ng foundation na yan. Kailangan mapagtibay. Basahin natin. Psalms 17 verse 5. Praise the Lord. Hold up my goings in thy paths, that my footsteps slip not. Yes. Wag na wag ka nang umalis sa daan na ipinakita ni Kristo na ating susundin. Leaving us an example that we should follow His steps. Who did no sin. When He was reviled, He reviled not again. When He suffered, He threatened not, nor was guile found in His mouth.
but committed himself unto him that judgeth righteously. Ganon yung example na ipinakita ni Kristo sa buhay natin. Kailangan hindi madulas, hindi maalis. Hold up my goings in thy paths, that my footsteps slip not. Hindi talaga madulas. Hindi talaga mawala ang aking mga yapak sa inyong daan. Praise the Lord. So, paano tayo magabayan? Paano tayo kung baga pa sa release ng trend, merong ginawa yung release. Kapag sinabing release, yan yung bakal na nakaprotrode na dalawa, na dadaanan ng gulong ng tren. Ganon tayo. Dapat hindi tayo ma-derail. Kailangan hindi ma-slip yung ating paa dyan sa release na yan. Ano yung release na yan? Basa. Psalms 119, 133. Praise the Lord. Order my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. Yan. Kailangan yung steps mo, steps ko, steps natin lahat, naka-order in His word. Hindi lumalabas. Hindi lumalapas tangan. Hindi kumukontra. Hindi lumilhis. Kailangan talaga nakasakay yung ating paa dyan sa salita ng Diyos. And let not any iniquity have dominion over me. Ibig sabihin yan, walang paglihis. Pag sabing lumihis ka, that is doing iniquity. Pag gumawa tayo ng iniquity, kasalanan, kasamaan sa Diyos, naglihis ka na sa Kanyang order, sa Kanyang word. Praise the Lord. No, so kailangan matibay tayo. Kailangan hindi tayo ma-derail. Kaya prayerful tayo. Kasi hindi na lang pag kinuha ka ng Diyos out of the horrible pit, kailangan kang ma-establish. Kailangan kang maitatag sa iyong mga goings. Basa pa. Psalms 121 verse 7. Praise the Lord. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. Yes. You want to be preserved by the Lord from all evil? You want to preserve thy soul? Then be prayerful. Then be watchful. Then be sober. Be vigilant. Let no one take thy crown. Huwag mong hayaan na mayroon makakuha sa iyong corona. Ayan pa naman ang favorite subject ni Satanas. Kunan ka ng crown of life. Katulad sa ginawa niya kay Adam at saka si Eva. Kinunan sila ng paraiso sa buhay nila. Pag sinabing crown of life, that is paradise. That is eternal life. Yan ang gusto ni Taning ko. Kunin yan sa iyo. Let no man take thy crown. Kaya sinabi diyan, the Lord preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. How? Jesus said, be watchful, be prayerful. The flesh is weak. The spirit is willing. Be sober, be vigilant. Because your adversary is like a roaring lion seeking whom he may devour. Deny ungodliness, deny worldly lust. You should live soberly, righteously in this present world. Yan ang mga dapat nating gawin. Praise the Lord. Hindi pa easy. Ano pa? Basa Psalms 18:36. Praise the Lord. Thou hast enlarged my steps under me, that my feet did not slip. Yes. Ibig sabihin yan, manigurado ka sa mga hakbang mo. Na yung hakbang mo, hindi yung alanganin na hindi kayang bumalanse pag ikaw ay nadulas. Pag sinabing, thou hast enlarged my steps under me, malaki yung paa mo. Hindi basta-basta ma-outbalance. Malaki yung inaapakan mo. Hindi ka basta-basta nadudulas.
Ibig sabihin yan, lagi kang ninigurado sa mga hakbang mo, hindi mo nilalapitan yung tukso. Naninigurado ka lagi sa buhay mo, ay hindi ka talaga mahulog sa tukso kasi you are securing your steps that you will not slip, hindi ka madulas. Yan talaga ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Last verse, Psalms 121 verse 3. Praise the Lord. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Oh, tingnan mo. Hindi niya titiisin na ang iyong mga yapak move from being taken from His statutes. Ibig sabihin yan, God will not permit that na mangyari sa buhay natin. Remember, He that watcheth you, He that keepeth you will never slumber nor sleep. He knows every step that you are taking. So therefore, be careful, little feet where you go. Praise the Lord. Mag-ingat ka. Be careful, little hands, what you do. Be careful, little eyes, what you see. Be careful, little ears, what you hear. Because the Father from above looking down with love, never slumber, never sleep. Yan. So therefore, sa buhay natin, we are being surveillance by God 24 hours a day, 7 days a week, non-stop. So therefore, He will not suffer thy foot to be moved. Ayaw niya. Malihis ka ng landas. Kaya to God be the glory. Pasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos. What horrible pit, what miry clay na pinagkunan niya sa atin. What stability, what strength, what foundation gusto niyang maitatag at maitayo tayo dyan. Hindi yan organisasyon, hindi yan reliyon, hindi yan grupo. Tayo lahat sa tao sa mundo, individually. Ijubas. Gusto niya tayong iligtas. So makinig ka, gawin mo ang napakinggan mo sa salita ng Diyos. You will be founded upon the strongest foundation. When the rain descended, when the wind blew, when the flood came, as what it is being said, that house shall never be ruined because it was established upon a rock. And that will be on the judgment day. Yan yung kahatulan ng Diyos. Hindi ka mahahatulan sa ikakapahamak mo. Pero kung nakinig ka, hindi mo ginawa, you are like a foolish man which built his house upon the sand. Pagdating ng ulan, pagdating ng baha, pagdating ng hangin, humampas sa bahay na yan, great was the destruction of it. Malaki ang kasiraan na nangyari sa kanya because it was founded upon the sand. Ganun ang judgment day. Pag hindi mo ginawa ang napakinggan mo, natutunan mo paghatol ng Diyos, malaki ang kasiraan na mangyayari. Doon ka sa horrible pit, doon ka sa miry clay, doon ka lalagpak. At hindi basta-basta ang dinescribe what feeling, what attitude they may have kung nandoon ka na. You will be cursing, you will be uttering blasphemous words because of the pains that you obtained in that place. Kaya hindi basta-basta. So kaya therefore sa buhay natin, be grateful, be thankful to God dahil kinuha niya tayo from the horrible pit. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.